Kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January 20, 2025, 26. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Crown Tower University. Dito yan sa may University Belt, Tolentino Street, Barangay 396, Sampaloc, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Manila City Hall sa may Antonio Villegas Street, Barangay 659, Ermita, Manila. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Morning po. Ma'am Carla, ano po?
hapon mga kasama. Araw na tayo ng Martes, January 2026. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at nakakain na ng lunch. Hindi pa kumakain pa lang. Sasagpili Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang bigal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Hello Attorney! Bukas na ang linya ng TCMN Radio Patrol sa Istreta at TCMN Teleradyo. Hello Attorney! Ayaw nilang maghiwalay. Magandang Martes ng hapon po mga kapamilya. Isa pong espesyal na edisyon ng Hello Attorney. Pero bago po yan, ipapakilala ko na po Attorney Noel Del Prado at ang ating napakagandang partner Liza Aquino. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapamilya. Ngayon for January 20, 2022 na ba? Closing ka lang. Dapat na tayo sa January. Excited ka na ba? Siyempre. Ang mga puso. Siyempre. Bago yun, baka Holiday pa ba? ay hindi naman po. Ay, oo nga. Malapit na. Oo, konting kami na lang po yan. Paliwan ka ng mga events na naman na ating aabangan mga kapamilya. At syempre mga vlog. Yan. At syempre ang isang po ay i-enjoy din natin ang holiday ng mga ating mga manggagawa. Talaga in-advance ko na, no? At may kinalaman niya ako sa mga manggagawa maya-maya. At yung pag-uusapan dito sa programa. So kung kayo po ay manggagawang Pilipino, Yan. ang episode na ito ay para sa inyo. Kaya tutok na po hanggang alas 2 ng hapon dito sa Hello Attorney. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable. Channel 26. Hello, hello. At hello din po sa buong mundo, sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa Filipino Channel, I1 app, at YouTube Live, Facebook Live ng TCMS Teleradyo. Huwag din natin kakalimutan yung mga best friend po natin dyan. Nakikinig po sa kalsada dito sa TCMS, numero 1 sa aksyon. dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may katanungan ngayon, ikasa na po Pakanan natin. dito, ah. One, but two experts. Wow. Nasasagot mo yung mga katanungan. Kinasya mo talaga sarili mo dito, partner. Hindi dalawa po. Nako, bihira lang din sa pagkakataon. So, ipadala din ako yung mga katanungan. Ang mensahe sa amin sa mga hotline. 0919-278-3000 po yan. At pwede din po kayo maging live caller sa 8924-4101 total 5371 5372 at 5373. Kaya po, lahat na nagdadama. Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello May nag-comment dito sabi, ala, akala ko. ay may pamakas ay positive. Pero ang pag-uusapan talaga natin ng tahapyaw, medyo malang overview lang, ay itong bagong-bagong rules ng National Labor Relations Commission. Pero ito po gagawin po natin mas simple. Kaya po kung meron kayong katanungan, itawag nyo na po yan. Wag lang po yung may mga pending na kaso. Kasi nga, yung ating special na guest, na si Commissioner Ted Villanueva ay sitting NLRC Commissioner. So, bawal malalagay po siya sa alanganin kung ang tatanungin natin ay yung mga pending case. Pero kung may tanong kayo sa procedure, may tanong kayo sa mga prinsipyo ng batas, mga mahalagang pagbabago dito sa bagong NLRC rules, yan po. Pero without further ado, papakilala na po natin ang napakagaling, napakabait, Napakasipag. Yan. Isa. Commissioner Ted Villanueva. Hello po, sir. Welcome hello, to the Attorney Ted. Hello. Magandang hapon din po at may nagpapasalamat kay Atty. Noel sa pag-aanyaya sa araw na ito. Tagal na kami hindi nagkita dito si Atty. Noel. Tawag ko dito po, yes eh. Pa-text-text lang kahit sa mga pag nagtatanong niya sa akin tungkol sa mga questions nila. Kasi minsan may mga tumatawag sa amin, hindi ko alam ano kasi si naman Comden na tinatawagan natin. So, matagal, nakita ko lang to, nasikat sa radio program na Oo ito eh. naman. Oo, tapos mas tingin pala mas gwapo pala si Atty. Noel kaysa sa person. Umpisa, wala pa po tayong dalawang minuto dito. Nagkasama-sama. Agree po tayo. Grabe. Pwede ba magpasalamat po sa mga or sa aking aming chair ng NLRC, si Chair Ray Tan at pinayagan po
ako dito, mag-appeal sa respondan nyo. Mga kasama ko sa NLRC, mga staff ko na makikinig kayo. Ay, hello po sa inyo. Okay, mga kapwa ko manggagawa at syempre sa pamilya ko na ako. Opo. Then, isisingit ko lang, ano, Yes, go nabanggit ahead. niyo yung araw ng manggagawa. Advance. Advance ka, pero meron tayo na kalipas. So, Sabado, araw naman ng mga domestic helpers. Oh, I see. All right. Pero So- since, opo, as Commissioner, we're talking about National Labor Relations Commission. So, may sakop ba sila ng mga... May mga, So kapag may money claim sa mga kasambahay, pwede rin po. ayun, so, yeah, inaayos lang po namin yung pamamaraan. Opo, pero po sa mga nanonood na kikinig, ano po ba ang sakop ng National Labor Relations Commission? Ang simple at ang alam nila pagka ikaw ay natanggal ka sa trabaho, sa amin kasi so, kung medyo pinikipit ka sa kita mo, Oo. di ba, natatandaan nyo nung Pasko video, paano kung ikaw ay pinapasayaw? Party. Ano bang gagawin mo? Buti naman, nag-joke kasi, na lang sa dole, balik mo sa kasi hindi naman tayo magsayaw na mapapahiya ka, di ba? Baka naman sa pabilisan. O isang paraan yun, nagsinikipit ka. Alam nila hindi ka pwede magsayaw. So, pwede rin naman na hindi ka pa na-terminate, pero sa tingin mo, terminate ka na. Oo. Alam mo yan, Tony Noel, yan yung concept of constructive. Meron tayong follow niya, Attorney Ted, talagang yan yung kanyang pinupunto. Kasi nga, dahil sinikipit daw siya, pinag-isipan niyang mag-dito. Ano ipapayo niyo sa Ay, mga kung ganun? pwede siya pag-file ng kaso or mag-uwan. Kaya, say natin na Tony Noel, Kasundan pa natin. constructive, diba? Pakaliwa pala siya. Sa actual. So, constructive, parang hindi ka pa tinatira. Pero malapit lang. Pakiramdam mo na pwede ka tinatira ka na. Joke nga namin dyan yung tinanggal yung medyo mo. Paano ka magtatrabaho? Or iniipit ka. Yung nangyari, meron kang lead card. Ayun. O kaya, di ba yung tinatawag na floating? Yes. O sa freezer, di ba yung tinatawag na? I-clarify lang natin. Floating. Meron nga. Okay. Huwag naman lalagpas sa period na ikaw ay magkaiba rin yan. O meron yung sa possibility ka, kunyari, yung iba naman sa regular workers. Pero konti, meron din nagtatanong sa atin kasi minsan ginagamit na kasangkapan, halimbawa yung performance evaluation, tumawag din sa atin, ang tanong niya, kasi maayos naman sa kanyang tingin, yung kanyang trabaho, pero yung performance evaluation, pinapaksak siya. So yun pa ay pwede rin i-assess. Yung mga ganon, pakiramdam mo, meron kang tawag natin po the cause of action. Yes. Meron kang complaint against your company. Oo. Okay lang ba? Tagalog hindi sa ko. Ay, Okay lang, okay lang. Wala pong problema yan. Yun nga. So, sa amin yan, kung may pagkakaso, explain yung Opo. proseso kung paano magtatagka ng kaso. Ang galing nga, Commissioner, sa akin nasa utak ko. Kasi yung talagang questions ko dito. First Sa question tingin ko ko. nga sa'yo, Angel ka Ang Jelisa po talaga yan. Angela, sabi naman talaga ang pangalan natin, Commissioner. Pero sa lahat ng mga nanonood na kikinig at nagbabalak ko, nakaka-experience sila ng ganito sa pagdidikit sa trabaho. Pero po tayo nabanggit na bagong guidance under NLRC. Yan. And with this new guidance po ba, mas mahirap po ba mag-apply ngayon? Mas pinadali ninyo? Pinadali namin siyempre. Kasi Papaano nga po? yung aming rules noong pang 2011. Okay. So, ano na ngayon, 2025. So, sorry, 2026. Kasi yung 2025 kasi noon namin na nabuo yung rules namin ng 2025. Sa leadership ng aming napakasipag at na verified Chair Daystan, talagang pinag-isipan namin merong sinuuna Rules Committee sa pangunguna ni
na-escoto, siyempre, pinasa sa amin for our approval itong rules na to. Basically, pinadali namin yung proseso. Inisip namin ano yung pwedeng makatulong sa mga manggagawa para sila ay hindi mahirapan sa paglalo na kung mag-file ng kaso. Opo. Yan. Kung saan pwede i-file. Ayun, doon na yan. baka pwede kasi yung isa sa mga key na pagbabago, yung dati kasi sa pagkakaalam ko dun sa old rules, kung saan located yung iyong Kumpanya? pinagtatrabahuhan. Okay. So, meron na tumawag sa atin dati, partner, security guard. Yung opisina nila nandito sa Quezon City, pero siya ay naka-assign sa Cavite. So yun, tanong niya, saan pwedeng mag-file? Iyan, ang isang napaka-malaking pagbabago sa rules namin ay kung saan mo pwedeng itakpa yung kaso nyo. Dati kasi, kung saan ka lang tatrabaho. Oo. Ngayon, ang pinakamaganda sa pagbabago, kung saan ka nakatira. Oh, okay. Ayun. So may two options na po kayo. Oo, Alright. Or hindi lang yata dalawa, kasi kung kasama yung pinagtatrabahuhan mo, yung tirahan mo, parang ano na, naging civil case, hindi mo ba? Residence ng complainant. Yan, Pwede. so kung ano ang sa tingin mo saan madali sa'yo mag-file ng kaso, doon na. So, yun ang malaking pagbabago sa rules namin. Okay. Pero kagaya ng conflict, yung guardia na yung opisina nila, main office sa Quezon City, naka-assign sa Cavite. Pwede rin siya. Okay. So, ang nagta ngayon sa NLR, sa pamumunahan ng aming chairman, at set up na kami ng mga opisina. Satellite office. Satellite office. Okay. Tapos, Ito po. sa iba na, kung dito sa, mamaya, tingnan ko lang yung dami sa pwede. Sino po? Pwede na rin. Dami na namin. Ito Ingat kasi po. lugar namin God bless po. under NCR. So, NCR na to, nagsiset up kami sa Marlas, kung saan sa tingin namin andun yung karamihan sa mga. Oh, magaling. So, Okay. nilalapit niyo po. Ilalapit, meron na rin kami mga satellite office. At hindi lang po ito sa NCR. Opo. Nagawa din po namin sa ibang region para malapit sa mga manggagawa. Commissioner, okay, i-establish na po sila pwede nag-apply. Thank you so much kasi mas madali na po pwede. Pero yung mga requirements, ano po ba mga kailangan ipasa ng mga Okay. ibigay ng mga complainants? Kung meron kang complaint against your employer, hindi pwede kang tumulong sa amin. May mga tutulong naman sa iyo. Okay, lapit ka na doon. Bago kasi yung tinatawag na yung arbitration kasi, meron yung tinatawag na compulsory arbitration. Yun yung talagang dinesisyon na ng mga labor arbiters. Pero bago doon, meron yung tinatawag natin arbitration. So, pagpunta mo sa amin, magpipilak ka muna ng request for assistance. And then, pagkatapos ng request for assistance, i-refer mo ito sa aming SENA. Ang SENA, like Attorney North, is a single entry approach. So, meron po kaming talagang nakatalaga dyan na mga trained, dedicated na SENA officers na sila muna mag-a-attempt. Subok na ito pang sirampa ng complainant baka tulad lang ito na hindi pagkakaunawaan sa opisina. So, susubukan nila mag-settle. So, pagkatapos nun, kung hindi talaga makapag-settle, so pupunta na tayo sa compulsory arbitration. So, ito yung mga technical terms, pero hindi nung araw na direkta ka na ng file ng case. Ito muna. At medyo maganda naman po ang record namin dyan sa SENA. May mga natesettle naman po. So, interesado lang ako doon kasi lagi namin sinasabi, hindi nila alam kung magpa-file na ba sila o kaya kung magpa-file na sila, hindi nila alam magkano ba yung sisingilin ko. So, yun yung tulong. Kaya narinig ko kayo ng malinaw, sabi nyo, pwede kayong tumulong sa aming opisina, magtanong, humingi ng gabay, ano yung ipa-file, magkano yung sisingilin. Yes. Yan po talaga ang mga proyekto yung tinututukan ng opisina namin sa pamumuno namin. Kasi
ayaw namin na mas maulit yung nangyayari ng araw na yung mga Sure. manggagawa ay nagiging biktima at Noel ng mga tinatawag natin fixers. Okay. Fixers or ambulance fixers. So, ngayon po, kung pupunta Yan, sila maraming sa salamat po. amin, God bless. Paalam marami po. po